Mapagpalang gabi sa ating lahat, panibagong araw, panibagong pag-asa, kaya always ka lang maging positive sa hamon ng buhay at sa laban ng buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa ating motor na 8 months na siya at paano ba mapanatili na iwas masira yung ating motor at paano ko ba to inalagaan. Baka magtaka kayo na marami diyang pinagpalit. Akala nyo nasira yan. Simula nung binili ko to, kung napanood nyo dun sa isang video, is pinalitan ko na yan. At hindi pa ako bumili ng motor na to, may mga accessories na akong binili. Katulad ng mga shock, swing arm, ay nakikita nyo. Yan, swing arm natin, saka shock, saka manubela natin. Diba? Kita ko sa inyo. Ayun o. Bali, January ko ito nabili. At yung mag-8 months na siya ngayon. Diba? Ayun nga, kung napanood yung video ko, may nilagay ako dun kung paano ko siya ginawa para maiwasan natin yung mga sakit ng motor natin. Panoorin nyo na lang yun. Nasa inyo naman kung susundin nyo o hindi. At yun yung ginawa ko. Kasi ang kadalasan niyang feedback ng 2023 is may mga sakit, 'di ba? 2 to 3 months tumutunog na yung makina. Ay iba nang tumutunog kung ano yung sinasabi at sirain daw. Ayun, ako magpapatunay na yung akin is wala pang sira. Wala pa tong sira, bali bago po tong mga accessories ko na pinagpapalitan. Ayun. Basta panoorin yun sa basic kung anong dapat gawin. Simple lang naman, nasa pag-aalaga po talaga to. Kahit anong motor naman, depende sa pag-aalaga nyo. Simula dito sa pag-start at simula dun din sa pag-ano. Ano ko na din, na-explain ko na din yun sa inyo kung paano ko siya ginawa para iwas sira yung ating mga motor. 8 months, wala naging problema. Diba? Ito na yung motor natin. Ganda ng side mirror natin, oh. Yan, pakita ko sa inyo. Yun, basic lang naman yun. At yun, pag start natin, ganun talaga is kailangan mo talaga magantay yung oras para iwas gastos ka at iwas tunog-tunog. Yung sinasabing tunog na maingay dan. Ayun, start natin. Yan, start na yan. Yan, pakinggan nyo. Diba? Kung may pakinggan kayo dyan na tunog-tunog, i-check nyo mabuti kasi baka ito yung dahilan, yung brake, foot brake, o kaya dito sa mga ilalim na to is marami kayo dyang nakikita na ano, check nyo mabuti, o kaya yung spring dito sa ilalim. Wag kayo agad pumunta ng kasa kasi ang pinaka-choice nila dyan, bubuksan agad nila yung makina. Kasi una sa lahat, hindi ko nila lahat na mekaniko, hindi ko sila nila lahat, pero may iba talaga na pipirahan lang tayo. So, lalo na wala tayong kalam-alam, di ba? Bubuksan agad yung makina, tapos pagkaayos ng makina, yun yung mga napapanood yun, nakakaayos ng makina, iba na naman yung sira, hindi naman pala dun, dahil lang dun sa spring na yan, o mga lumuwag na tornilyo. Kaya nga, kung mapanood nyo yung basic ko, nag 15,000 views yun, diba? Hindi natin masisi kung ano yung ibang comment nila. Nasa inyo kung susundin nyo naman o hindi. Basta ito yung technique ko. Paano pagandahin ang hatak ng motor natin at wala tayong maging problema sa daan. Diba? Check nyo lang lagi yan, yung mga accessories nyo bago kayo umalis. At syempre, signal light, brake light, lahat. Kasi para iwas uli na tayo. At iwas din tayo gagastos at iwas tayo abala sa ating mga pupuntahan. Diba? Simpleng basic lang yon. Kasi kung hindi mo siya gagawin, magugulat ka na lang, biglang sira na yung motor mo, biglang mahina yung hatak. Diba? Basta panoorin nyo yun. Makikita nyo yan diyan sa vlog ko kung paano alagaan yung ating motor. Nasa inyo yun, nasa tao talaga ng pag-aalaga. Sa pag-aalaga nyo talaga yun. Light natin.
Ay, may plano pa ako dito kasi inaantay ko lang to, ipapakrom ko yung makina natin. Chrome lahat to kapag naging ano. Ayan, simple lang, panoorin nyo yung mga basic na ginagawa ko. At sana may matutunan kayo. At XRM 125V5. Sa totoo lang, marami pa talaga mekaniko ngayon na nangangapa pa sa FI. Sanay po kasi sila sa carb. Kaya masasabi na pangit yung FI. Hindi talaga nila alam kasi pagkatapos na maano na itong makina mo, magkakaroon ka ng maraming problema kung ano na yung mga pinapalitan nyo, hindi naman talaga yun yung dahilan. Ang naging dahilan dito is ito, kagaya nito, spring, ayan o, gumagalaw yan. Kung nakikita nyo yan, yan sa ilalim yung gumagalaw. Yan, isa sa mga dahilan niya, akala nyo makina yung may sakit, hindi pala, yan pala yun, lumuwag lang. O kagaya nitong mga accessories na kinabit natin, baka ito lang yung lumuwag kaya siya naging maingay, 'di ba? Hindi yan yung dahilan. O kaya kadena nyo, isa din yan sa mga dahilan na bakit maingay yung motor natin. O kaya ito, 'di ba? Check nyo mabuti bago kayo pumunta ng kasa. Kasi yung iba kasi nangangapa pa rin talaga sila about dyan sa FI, 'di ba? O kaya ito naging problema, kaya palagi ko itong nilalagay doon na basic talaga, bubuksan natin every month, lilinisin natin ang loob nitong ating cover ng motor kasi may mga pumapasok na ano din sa loob natin, mga dumi, 'di ba? Isa din yan sa mga nagko-cause ng ano bang tawag nito? Nagko-cause ng mga sa electrical, 'di ba? Na pag start mo basa yung alikabok dun sa loob, yun yung maging problema. Minsan pumuputok na lang yung fuse, di ba? Di natin alam, may dumadaloy na palang kuryente dito sa mga part natin. Syempre kung yung hindi naman compatible na dadaanan ng kuryente is maapektuhan tayo, maapektuhan yung part natin o kaya itong makina natin, di ba? Nasa inyo yung susundin yung basic na tinuturo ko. Basta yun lang yung experience ko at dito sa XRM FI 2023 na alagaan natin talaga natin na maayos para iwas tayo gastos at iwas tayo magkakasakit-sakit. Bago kayo pumunta ng mga mekaniko, is-check nyo din muna. At least matuto kayo. Buksan-buksan nyo rin yung motor nyo. Huwag tayong umaasa lang si mekaniko. Paano kung dumating sa point na wala din pala sila? Diba? Dumating sa point na mapunta ka sa ibang lugar na dapat kalikutin nyo rin yung motor nyo, diba? O kaya kung di nyo nood kayo sa YouTube, diba? Lahat naman sila dyan natututo sa YouTube, yung mga ibang mekaniko. Lahat ng mga mekaniko di naman agad-agad natututo yan, lalo na itong FI ngayon, nangangapa pa rin talaga sila. Kahit pumunta ka nga, hindi nga nila alam kung ano bang dahilan, diba? Sasabihin ganito, binuksan na, nagka-problema na yung makina mo, hindi mo alam, wala palang sakit, nagkaroon ka pa ng problema. Kaya medyo kulikot din tayo sa motor natin. Ayun, check nyo lang mabuti, manood kayo, panoorin yung YouTube ko doon. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa Joe Kayakap TV, subscribe nyo. Sa ating Facebook, search nyo lang Jopel Alpha, makikita nyo yun is 47,000 followers na rin. At saka isang page natin, Sanduman TV is 2.4 yung bagong page natin. Yan yung motor natin na wala pang naging sakit, di ba? Sa pag-aalaga lang po talaga yan. At sunod lang kayo sa basic, sa pag-start, sa pagpapaandar, sa pagpapainit, is need talaga natin yan. Ayun, ingat kayo palagi. God bless. Mabuhay kayong lahat. At ride safe. Ito na natin. Hindi na ako naglalagay ng tugtog kasi yan, sa mga accessories natin, sa mga katanungan, comment lang ka dyan sa baba. Sasagutin natin yan. Gulong, palitan. Spring arm, palitan. Tsaka yung sticker natin, pinalitan. Tambutso natin, hindi tayo napapalit. Yan, naka-underneath. Okay, ingat. God bless.